ana man. Kani di lang man katupon on. Kay mahal ba? Buwik. Ito balik bay wato. Di ana yaw. Pulaan sa. Hindi mo na pwede balik no. Hindi. Ayan sa balikan na po pwede ra guro. Ikaw man mangon quit. Hello mga buddy, magandang araw sa inyo. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na di pa nakasubscribe at di pa nakafollow sa aking mga social media accounts sa YouTube at Facebook, ayun, mag-follow at subscribe na kayo. So for today's vlog mga buddy, ay mag-abono tayo sa ating mga talong gamit itong dala ko. Ito yung Miracle Fertilizer na pula. Ang tawag dito ay putas. Ayun mga buddy, ito yung ating mga talong galing lang itong hinarvest buddy no. So yun, kung gusto niyo yung mapanood na nag-harvest kami, yung pinakauna ay magkasunod lang ito, previous vlog dito. Ayun, madali lang yan hanapin buddy, search nyo lang. So ayun buddy, ayun ang ating pinakagwapo. Puging-pugi pag yun, Boss Yuli Miguelito Tiro Baay, ayan alias Boss Yuli. So siya yung ating bida ngayon for today's vlog. Ayun, napakagwapo. So atin lang ibigay itong abono bade para kanya nang simulan itong ikutaw, tunawin ito bade at saka i-apply sa ating mga talong. So ayun bade, yan yung ating potash fertilizer. So ang 1 kilo yan bade, kasi kinilo lang yung binili namin, ay nasa 60 pesos per kilo. Ayun, mahal siya bade. Okay lang bade kasi maganda naman yung epekto niya. So ayun, ang dosage niya pala dyan bade ay yung tinapahan, ganyan. 2 tinapahan ba siguro? Ako, 2 nga bade. Tas ihalo yung complete 14. Ayun, para naman bade kasi itong potash rich in potassium ito, pero wala itong nitrogen at saka phosphorus. So lacking siya. So yung ating talong ay nangailangan pa rin ng nitrogen para meron siyang makaproduce siya ng maraming mga bulaklak. So atin itong haluan ng complete fertilizer. Ayun. So yung complete fertilizer bade ay barato lang ito. Mura lang ito compared sa potash. Nasa 40 pesos per kilo lang yung kanyang kilo. So ayan bade, atin lang itong paghaluin tsaka tunawin dyan. Madali lang yung itunawin bade, gamit lang itong tubig. So ganyan ba lang kami mag-abono dito bade. Need nyo talaga na mag-follow up kayo ng abono after kayo mag-harvest para tuloy-tuloy yung pamumunga bade. Para hindi naman madaling madugnas, tigok yung mga talong bade. Para more productive siya. So panatilihin natin ang kanyang maraming mga bunga at malalaki. So atin yung panatilihin bade sa pamamagitan ng pag-alaga sa kanila. Ayan, isa na yung pag-abono mga bade sa ways kung paano natin patabain itong ating mga talong. Kasi kapag ayatin lang itong hinayaan bade na hindi na tayo mag-abono, hindi na tayo mag-foliar, ay napakadali lang madugnas ito, yung mamatay siya. So hindi na siya maging productive, sayang lang yung ating ininvest na pera dito. So alagaan lang natin bade, kung hindi na natin kaya sa ating katawan ay pwede naman tayo mag-hire ng mga taon, sila lang yung tagagawa. So madali lang naman itong i-maintain bade. So sipag at syaga lang talaga yung kailangan at puhunan dito para makapagsimula na tayo sa talong farming. So nasa 400 hills nga pala itong ating talongan ito, 450 ganyan. Hindi namin nabilang, basta hindi naman ito lalagpas ng 500 hills. So okay naman yung kanyang bunga bade. So i-make sure lang natin bade na kapag ay mag-harvest tayo, i-timing lang natin yung hindi masyado siyang gulang, yung iba ng kulay kasi hindi na yun acceptable sa market. So yung bade, yung not regular lang niya at saka walang yung sizes. Ayun, i-classify yung class A at saka class B para madali lang matugon sa mga mamimili, sa mga buyers bade. So ayan maabono tayo bade. So ayan, please keep on watching my video. Kapasa sa atin mo kay cellphone, mabata magduwa mag-ilog lagi. Ilog sa cellphone. Ja. Di na kang kahawid.
Maray lang iingon na importante na kalang mga text. Nga dahil na yung chat. Bus amo, musta? Pa, text yung mga amo pa, oh. Chat. Masa pa kung mag-reply, ana. Amo. Amo. Boss, nalbay palit na boss ng low pressure. Mo bitaw. Dali nakatanom man eh, nagkuan. Ha? Unhon laman na to ng imuha. Asa? Huwag mo panalitag na tubig. Mananom na sila eh. Ama, managod na. Maway na. Papasakop akong kitid tagod man. Ah. Dali unas dade. Ah. Paspas mo na makaan. Kaya piki na po, imuha maway ka jo, ana ng mga dangan para karon. Mo gani. Umauna pod, ana pod gyapon. Inang nanduman ng andungan. Kita rin manumano na. Ako'y pare si Mugtultol. Ha? Kaya na Mugtultol. Ako ra. Gumana, Ha? ako ra ana. Ako. Turtol, kata turtol ko amo ang ako ra man isa. Okay ra malipay na kung pulihan kung tatay ka rin dyan. Walo ay purog dugay pulihan kay guwang na. Daruhon naman sad. Daruhon. Kami itong daruhon kay Haum ba? Napagay traktor na. Na ka na day. Traktor atong ibungkag sa usa tortolon. Pwede. Ay di pwede pug tortolon dito. Unsa man ang tortola? Arma nang kaha? Suko lang dinaro. Pero kalito yun yung traktoron sa una, lami noon kay mga lubong ng kuhan ba, traktor dahil. So ayan mga buddy, meron din kaming mga tanim na mga orchids dito ay diniligan namin. So sa init naman ng panahon, so I hope na yung low pressure ay magdala ng malakas na ulan para naman makatikim ng tubig itong ating mga talong mga buddy. So ayun, ating mga talong. At saka buddy, pagkatapos nitong abonuhan buddy ay ipaluapan yun ng abono. Kasi ay para madali lang siyang i-absorb sa ating mga tanim. Kasi yung tubig buddy, yan yung nagpapadali ng absorption ng mga nutrients na galing sa ating binibigay na mga abono, mga foliar or galing ba sa lupa, madali lang siya makakuha ng nutrients. So, follow up tayo pagkatapos nito buddy tayo ng mga abono. So, makita natin yung mga result ito mga after mga ilang araw. So, ayun, napakaganda yan buddy para makita naman natin yung resulta after mga ilang weeks, ilang days lang. Pagkasusunod natin nga harvest, ayan, marami kasi dyan buddy, 3rd, 4th, 5th, 6th yan talaga yung pinaka-peak niyang harvest. So yung pinakauna buddy ay hindi ganong karami. So, makabenta pa rin tayo ng yung una, pero hindi masyadong marami compared sa mga 4th and 5th, 6th harvest, ganyan. So, need natin itong abonuhan para makaabot pa tayo ng hanggang pangilan pa buddy. So, kung ito buddy ay nadugnas na ito, pwede naman natin ito i-cut at saka abonuhan pang abonuhan ulit at saka gaganda siya ulit. So, yan yung kagandahan sa pagtatanim ng talong buddy kasi maraming beses ka pwede makaharvest kung tama lang yung pag-alaga mo. At huwag niyo rin kalimutan buddy kung meron mga damo-damo sa nakapaligid sa iyong mga tanim. Ayan, mga damo or ilan ano ba dyan nandyan ay kunin nyo. So dapat as much as possible ay walang mga damo, malinis ang paligid sa inyong mga tanim na mga talong buddy or kahit anong mga tanim kasi yung mga damo isa din yan sa pamahayan sa mga insekto. At saka itong damo din buddy, kompetensya din ito sa yung mga tanim na mga talong. So kung marami mga damo dyan, ay marami din kakompetensya yung mga talong. So i-eradicate niyan, spray. Wag kayo mag-spray ng pang-herbicide, mag-mower kayo or manual. So matagal yung manual, I recommend na para maka-less kayo sa labor ay yung mower kasi madali lang yun buddy. So, yan lang yung isa sa aking So, dapat ay walang damo sa iyong mga paligid at saka dyan sa gilid sa iyong mga tanim. Para yung mga binibigay mo na mga fertilizer, foliar, yung tubig, ganyan, mga vitamin sa lupa,
ay mapunta lahat sa talong, mapunta sa mga bunga niya para makaproduce ito ng marami at malalaki at malulusog na mga bunga. So yan yung sekreto, no? Kung meron man mga makita kayo ng mga fruit flies bud yung mga insekto na tumutusok sa ating mga talong, nagsanhi ng pagka-reject kasi kapag ay merong butas yan kahit nga maliit lang ay reject na yan bud. So mag-spray lang tayo, mag-spray. Meron naman dyan pang-spray ng mga gold insecticide, so maganda yan, Tribaton. Yan mga ganyan ay mabisa na yan, subok na yan na mga insecticide. Napakaganda na yung mga kalidad na mga insekto, pang-insekto na yan badi. So sa akin badi, meron din akong mga tanim badi, mga urban gardening. So yung ginamit natin ng mga abono doon ay organic lang. Yung mga latong dayami, yung mga carbonized rice hull. So yan yung pinagalo-halo ko, at saka meron din akong ginawa nga swamp fertilizer. So may pinalanta ako ng mga malunggay, kakawati leaves, kahit ano-anong mga damo, binabad ko sa tubig, at saka yung pagnalanta na yon ay dinilig ko sa aking mga tanim. So organic fertilizer na yon, so napaganda na yon bade. At samahan pa ng yung mga pagdilig mo ng tubig ay malalanta yon, at madali lang siyang ma-absorb sa yung mga tanim. So ayun, hindi katulad dito bade na nag-rely lang talaga siya sa binibigay mo na inorganic na fertilizer. So mas maganda bade mag-practice din tayo sa tradition na pamamaraan, yung organic fertilizer, kasi mas safe pa doon yung kainin yung ating mga produkto. So yan bade, atin lang itong tapusin para lahat ay makatikim ng abono, para lahat sila ay productive, para happy-happy ng ating mga tanim. So yung mga sili natin bade ay malapit na rin namunga. So okay na yun bade. So yung mga talong natin, hintayin lang natin ito na makabuelo, at saka magkwento tayo kung mga ilang kilo yung harvestin natin sa susunod. So next vlog ko bade ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-classify ng class A at saka class B sa talong, kasi sa palengke bade, sa mga buyer ay in-classify nila yung ating mga produkto, kahit anong produkto. Itong for example, itong lang talong, yung mga class A nito, yung mga matutuwid, makikinis, ayan, as medium size, Calixto F1 regular. So yan yung mga class A. Hindi naman yung gaano kataas, hindi yun masyadong mabenta, yung medium size lang, at saka hindi siya balikog, hindi siya dapat matuwid. Yung class B bade ay makinis siya, maliit, meron ding malaki nga matuwid na balikog. Class B yun bade, basta nakabalikog na or maliit ba, class B na yun. So ayun, class A, yan ang difference sa class A tsaka class B, at saka reject. So yung reject bade yung merong butas, so at saka yung yung gulang na siya, yung nag-iba na yung kulay, para na siyang nandidilaw. So reject na yun bade, hindi na yun mabebenta. So ayun, meron hindi naman yung hindi mabenta pa rin yun, pero mababa na yung price. So ayan, atin lang itong tapusin bade. Nandiyan pala si Baby Simtorion, yung ating boss amo manager dito sa ating farm. So ayan, yun, natin lang itong tapusin bade para maka-move na tayo sa susunod. Ayun, napakarami na itong ating mga tanim na itong mga talong bade. Ayan, so maka-harvest na tayo dito ng susunod, ay happy-happy na tayo bade. Ayan, please keep on watching. Ang lamig, tubo ko na bagag mayad to. Asa tambok mga to. So ayun bade, ay tapos na naubos na siguro yung isa nga balde yun bade. So dagdagan pa natin ito ng para kasi meron pang iba doon na hindi pa nabigyan natin ng fertilizer. So dapat lahat bade ng ating tanim ay makatikim ng putas. Yung ating mga talong, especially yung mga talong kasi namulaklak na. So wag natin din kalimutan na ihalo itong complete fertilizer na napakaganda sa ating mga tanim. At saka yung ating pangpabunga, pangpabulaklak, putas. Ayun, nabibili yan sa aming Agribet Supply. 60 pesos per kilo, 40 pesos per kilo.
ang complete. Ayun mga buddy. Atin yung paghaluin, mikos-mikos lang at i-apply sa ating mga tanim. So ayan buddy, si Boss Yuli naghalo na siya sa ating mga fertilizer. So hinalo na niya. Binabad niya ito sa tubig para madali lang itong i-absorb sa ating mga tanim. So yung mga iba kasi buddy ay hindi pa na nakatikim ng abono. So mas productive talaga buddy kapag ay bibigyan natin ito ng abono compared doon sa wala. So ayan yung ginagawa ni Boss Yuli. At saka din buddy, huwag natin kalimutan na yung ating mga tauhan ay palagi natin silang alagaan. I-treat natin na parang pamilya natin sila. Kasi kung wala itong mga ito buddy, mga tauhan natin, ay hindi ma-achieve ang ating dream na farm. So yung ating mga trabahante buddy, kung ano na sila, yung kay Kapoy, so gusto lang pahinga ay pahingahin mo. Sa init naman ng panahon ngayon buddy, ay dapat ay meron silang yung gagawin tayo na lampas snacks, ganyan. May available na tubig, nilang imnan, para hindi sila magutom. Kasi ma-dehydrate ito. So, init sa plus meron pang tubig, may chance sila na mapas mo dito buddy. So, luoy, kawawa sila buddy. So, need natin silang alagaan, i-treat natin sila na parang pamilya din natin. Yan yung secret, isang secret to success in business. Treat your employee as your family, not anybody. Yeah. Ayun buddy. Yan yung ating sekreto sa ating business. Itong ating pinakagwapong mga empleyado dito sa ating farm ay atin silang alagaan. So ayan buddy, ay malapit na naking tapusin itong aking vlog. So salamat talaga sa inyo. So atin muna itong tapusin buddy kasi yun, i-end na natin itong vlog na to. So basta kayo nag-abono lang kami buddy. So next vlog natin buddy ay ipapakita ko sa inyo yung classification sa class A at saka class B ng talong. At saka sa next pa dyan nga vlog buddy, i-update ko kayo kung gaano karami ang mga bunga buddy. Bunga after natin binigyan ng potash fertilizer yung ating mga talong. Hitik na hitik sa bunga ang resulta nito buddy. So ayan, huwag niyong kalimutan buddy, matapos ito ay mag-apply kayo ng tubig para madali lang i-absorb yung ating binigay na mga fertilizer. So ayan buddy, ito yung ating mga talong. So we hope na uulan susunod. So yun, stay safe. See you in the next video. Bye bye.